Po sa ating lahat, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat na mga kapatiran ko sa Panginoon. Bago po tayo magsimula, ay manalangin muna tayo. We invite you, Holy Spirit, sa umagang ito, sa pagbubulay-bulayan namin ng iyong mga banal na salita. Panginoon, narito po kami muli upang aming pag-aralan ang iyong mga salita ngayong araw na ito, na siya magbibigay lakas sa amin habang kami nandito sa lupa na sumusunod sa iyong kalooban. Panginoon, humihingi po ako ng karunungan na nanggagaling sa iyo. Ikaw lamang ang nagbibigay ng karunungan, wisdom and knowledge and fresh revelation, Lord. Lord, I acknowledge, O God, that apart from you, I can do nothing. Holy Spirit, be with me. Ako lamang po ang instrumento mo, O God. Lord, I open my mouth and you will fill it, O God. Ikaw ang pupuno sa aking mga bibig kung ano ang dapat kong sabihin. At yung mga salita mo lamang po, O God, ang aking sasabihin sa umagang ito. Banal na Espiritu, sa tabihan mo po ang iyong mga anak na siya makikinig ng iyong mga banal na salita ngayong umagang ito, na siya magpapalakas, at ikaw na po ang bahalang mangusap sa bawat puso ng iyong mga anak. Maraming salamat sa iyong presensya na ngayon pa lamang, O God, na tinaangkin na namin ang katagumpayan sa umagang ito. Maraming salamat. To you all the glory, honor, praise, thanksgiving in Jesus' mighty name. Amen. Amen po. Hallelujah. Ang topic po natin ngayon, di ba po, at sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13, sabi pa nyo dito, 3 things will last forever. That is faith, hope, and love. Yan ang maglalast forever. So, and the greatest of this is love. So, love ang the greatest. Sa bilang mananampalataya, ito yung tatlong sangkap na maglalast forever. Hindi yung ating mga bahay, hindi yung mga sasakyan natin, hindi yung mga education natin, but love, faith, and hope, they will last forever. So, ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa hope, pag-asa. Kasi, di nyo ba napapansin or na sa ating mga kapaligiran ay marami ng mga sakunang nangyayari sa buong mundo. Andyan yung mga baha, andyan na yung mga lindol, kung saan sulok ng mundo. Ang daming mga nabahang bahay na sabi ko nga, Lord, thank you, kasi papasalamat pa rin ako dahil sa nagdaang bagyo talaga is na-wash out ko yung kusina ng parents ko, but I thank God they are safe. So, yun po, ang pag-aaralan po natin ay matatagpuan sa Book of Romans chapter 15 verse 13. Sabi po dito, Book of Romans chapter 15 verse 13, sabi po dito, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang salita ng Diyos. Amen po. So, di nyo pa ba napansin na 2 beses ang binanggit ang pag-asa, hope? 2 beses na binanggit ang pag-asa. So, napakahalaga bilang sa ating mananampalataya sa Panginoon ang pag-asa. Dahil sa mundong ito, minsan sa ating mga kapaligiran, kuminsan din, marami din mga Kristiyano na nawawalan ng pag-asa. Bakit po? Dahil hindi po sila nakapokus kung ano talaga yung naisin nila sa buhay. Yung pag-asa na kanilang tinitignan in the future. Amen po. Di ba po lahat po tayo mayroon tayong mga ninanais. So, hope, kinuha ko yung meaning ng hope sa world. Sabi po, hope defined as a feeling, desire, or wish for something to happen. It has an element of trust. Hope is uncertain by the world's definition. Ito yung definition ng mundo. Pero sa biblical hope, sabi po dito, is forward-looking faith. Faith. Yung pagtitiwala. It is a confident belief. Confident. Yung talagang
kung may kumpiyansa tayo, may kumpiyansa tayo dito sa pinaniniwalaan natin. Amen po ba? Based not on things experienced, but on the Word of God. Based sa salita ng Panginoon. Hindi yung na-experience po natin. Base sa salita ng Panginoon lahat. Of Word of God, that the future He says will happen. Hope is a future certainly that gives you joy, peace, and patience in the present. Amen po. Di ba po? Tama po. Pag naranasan po natin to sa buhay, bilang mananampalataya sa Panginoon, ito po yung mararanasan natin. May peace, may joy, at saka patient. Amen po. Kasi ito po yung patient na nagpapatibay sa atin para yung naghihintay tayo doon sa pag-asa na tinitignan natin sa ating buhay. Amen po. So, ang pamagat po niya is, bakit dapat tayo mag-focus sa pag-asa? Amen po. Bakit po tayo mag-focus sa ating pag-asa? So, lahat po tayo may inaasam na pag-asa. Sa ating buhay, nawawalan tayo ng pag-asa. Pag may kinakaharap tayo ng mga mabibigat na pagsubok, parang wala nang nangyayari sa buhay po natin. Parang ang tagal-tagal na, bakit hindi ako pinagpapala, bakit ganito, ganon. Kasi nandun na yung negative thoughts natin na pumapasok. So, kumbaga, nandun na yung nalulungkot tayo na nawawalan na tayo ng pag-asa. Pero sabi po dito, may tatlo po tayo na rason kung bakit natin i-focus ang ating mga kaisipan at ating sarili sa pag-asa. Sabi po dito, dahil ang pag-asa ay magdudulot ng saya sa ating puso. Amen po ba? Dahil pag patuloy tayong umaasa doon sa inaasam natin na mangyayari sa ating buhay, ay magkakaroon po tayo ng kagalahan sa ating puso. Hindi po tayo nagkakapag-isip ng mga negatibo. Kasi pag pumasok na po ang negative sa ating isipan, andyan na po yung nalulungkot yung ating puso. Para siyang pinipiga. Amen po ba? At nakakapag-isip na ng hindi mabuti. Yung minsan tumatalon na sa bintana. Amen po ba? 'Di ba? So, yung po yung mga naanuhan ko kung bakit mahalaga din natin na ituon ang ating kaisipan ng ating sarili sa pag-asa na naisin natin na mangyari sa ating buhay. Amen po. So, dapat huwag nating pahintulutan na pumasok ang negatibo sa ating isipan. Amen po. Kasi pag pumasok na po yung negatibo sa ating isipan at hinili-hili po natin iyan, diyan na talaga na parang wala na tayong ganang maglingkod sa Panginoon, wala na tayong ganang magbasa ng salita niya. Amen po. Wala na tayong gana na makihalubilo sa ating mga kapwa mananampalataya. Wala na tayong gana na parang mabuhay pa dito sa mundo. Pag hindi natin na yung inaasam nating pag-asa sa ating buhay. Pag pumasok na ang negatibo sa ating isipan. So, always be positive. Yung palagi nga tinuturo ni Rev sa Zoom, napakahalaga talaga ang Zoom. That we can learn a lot. We can learn a lot. We can mature in our spiritual life. So, yun po yung magiging sandata po natin, lalo na po sa mga salita ng Panginoon. Nandyan yung mga salita ng Panginoon na panghahawakan natin ang promise ng Panginoon that God will never leave us nor forsake us. Di ba po? Tapos tingnan po natin mga kapatid na lumingin po tayo sa pag-asa. Dalhin po natin ang ating isipan sa isang malinaw, tiyak at positibong paraan. Yun po yung sinasabi ko kanina. Dalhin natin yung ating isipan sa positibong paraan. Dahil ang Diyos ang tunay nating pag-asa at bukal na pag-asa. Sa Kanya nanggagaling yung pag-asa natin na inaasam-asam sa buhay. Di ba po yung bukal is halimbawa yung balon. Di ba po? Kung the more na kinukuhanan po natin yung balon
ng tubig, the more din na lumalabas ang tubig. Ganon din po tayo. Pag ganon, ang isipan po natin, pag itinuon po natin ang isipan natin sa pag-asa na ating nais na nakamtan, ang Panginoon ang siyang magbibigay sa atin na keep on going, anak. Kaya mo yan. Tatapikin tayo ng Panginoon. Amen po ba? Keep on going. Kaya mo yan, anak. Keep on going. Yan po yung napakahalaga kung bakit mahalaga ang pag-asa sa ating buhay, lalo na sa ating mananampalataya sa Panginoon. So, bukal na pag-asa, sa Kanya po tayo magtiwala at gagaan ang ating pakiramdam at sasaya ang ating puso. Amen po ba? Pag naramdaman po natin ito, na naging positibo yung ating kaisipan, is andyan na, magbubukal na yung joy. Yung kagaya nga kanina is meron yung joy sa praise and worship kanina. At saka, sabi ko, Lord, napakabuti mo, sabi ko nga kanina, dahil yung mga kinanta po natin mula pa sa praise and sa worship is tugma sa itong topic po natin dahil sa hope, sa pag-asa. Amen po. So, number 2 na po, gawa at pupurihan ang inyong Ama na sa langit. So, yan po. So, number 2, na kung bakit tayo kailangan na mag-focus sa ating pag-asa ay dahil ang pag-asa ay hindi nagpapahina ng loob, kundi mas nagpapalakas ng loob. Amen po ba? Di ba po ang pag-asa na ating na ating tinitingnan sa ating buhay, hindi po ito yung nagpapahina ng ating loob. Kumbaga ito po yung nagpapalakas sa atin para tayo mag-keep on going. Halimbawa ko po dito yung kwento sa buhay ni Job. 'Di ba po? Ang daming naranasan ni Job. Ang dami niyang naranasan, namatay ang kanyang mga anak, nawala yung kanyang mga lahat ng kanyang mga ari-arian, pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Hindi niya tinalikuran ang Panginoon. He keep on serving, he keep on believing, and he keep on trusting God na may gagawin ang Panginoon. Amen po. So, ganun din po tayo bilang mga lingkod ng Panginoon, mga anak ng Panginoon na nananampalataya sa Kanya. Keep on trusting and keep on believing to God. Na huwag po tayong panghinaan ng loob. Example ko po dito, pag hinanintulad po natin yung ating mga nararamdaman, lalo na po sa health, sa sakit at karamdaman, especially yung mga nararamdaman natin, lalo na po yung may mga cancer. Kasi nakita ko ito sa aura, sabi kong ganun, sa amo kong lalaki, nung nalaman niya, last 2018 na meron siyang cancer, andun yung bumagsak yung physical health niya. Kasi, syempre, cancer is, po siya, parang wala ng lunas, parang wala ng pag-asa, parang gano'n na lang, tatanggapin na lang niya. But thanks God, kasi may mga tao na ginagamit ang Panginoon through yung bang nagkikipag-fellowship siya sa kanyang mga kapwa disabled na yung may mga sakit at karamdaman sa hospital, at yung mga kamag-anakan na rin niya na mga Kristiyano, kung keep on sending him a word of God. Kaya doon po siya lumalakas, na naging fighter po siya. Kaya nga sinasabi ko nga, thank you Lord, dahil itong amo ko to ay survivor. Sabi ko, pahabain mo pa lalo kanyang buhay para mahaba pa na nandito ako sa Hong Kong. Sabi ko gano'n, amen po. Siyempre, wala na ako dito. But if God's will, mangyayari. Yan po. If God's will, lahat ng mga plano natin, ilagay po natin sa paanan ng Panginoon. If God's will, lahat po. So, yun po, pag ganun po ang nangyayari is papanghinaan po tayo ng loob. Amen po. Halimbawa po nito, example ko, yung anak ko that time na broken hearted. Talagang ramdam ko sa kanya nung last year ng December. Ramdam ko talaga na may pinagdadaanan ang anak ko na lalaki. Na sabi ko, anak, may problema ka ba? Sabi ko ganun. Ito lang yung testimony ko kasi ito yung ko talaga para na panghihinaan na kasi siya ng loob. Kasi first girlfriend niya, matagal na sila, kumbaga parang na sila, is biglang ganon na nagbago ang isip ng isang babae. So parang hindi niya tanggap. And
he talagang sinabi niya sa akin ang totoo na napanghihinaan na talaga siya ng loob. So sabi ko, anak, lumaban ka, sabi ko. Gawin mo itong kalakasan mo, itong nangyari sa'yo, gawin mong kalakasan ito, sabi ko sa anak ko, na gawin mo siyang na para bang ito yung magiging stepping stone mo, na ipakita mo sa kanya na nagkamali siya. Sabi kong ganon, na yung parang wala siyang plano, ganon kasi yung isang dahilan na syempre ang anak ko, ang gusto kasi ng anak ko is yung hindi na siya, kung magsisettle down siya, is hindi na siya yung aasa pa sa amin ng mga magulang niya. Kasi nga yung sa ate niya, nakikita niya. So, yun ang gusto niya. So, yung babae is hindi naman nakapaghintay. So, yun na, nag-break sila. So, ang ganda pa kasi ng samahan namin last 2023 na umuwi ako eh. So, alam niyo yung po na heartbroken talaga siya, na wala na siya, na pati mag-ayos sa sarili, andun na parang naging ermitanyo na ganun po talaga sa isang tao na heartbroken at saka yung nawawalan na ng pag-asa, na panghihinaan na ng loob, ganun na yung nangyayari sa isang tao. Pero but God has a promise. Ang Panginoon ay may pangako sa atin. Sabi niya sa Joshua 1:9, "They have I commanded you that you will be strong and be courageous. Do not be dismayed or be discouraged." Diba? Sabi niya na sasamahan kita saan ka man pumunta. Diba? I will go with you wherever you go. At kung anuman yung nararanasan natin sa ating buhay, ay kasama natin ang Panginoon. Yan po, kaya nga po, bukal ang pag-asa na nanggagaling sa Panginoon. Amen po. Diba? So, kailangan keep on going, keep on trusting, inulit ko, keep on believing to God. Don't be discouraged. Huwag po tayong manghinaan ng loob. Keep on going lang. So, yun po. Sa pag-asa, mga kapatid, ibig sabihin po nito, patuloy po tayong umasa at manalig na may magagawa ang Diyos. Na lahat ng mga nangyayari sa buhay po natin ay may gagawin ang Panginoon. Kaya nga, di ba sa kanta kanina, walang imposible sa Panginoon. Amen po. Basta kasama natin ang Panginoon, walang imposible sa Panginoon. Kayang-kaya niya tayong pagpalain, kayang-kaya niyang gawin ang lahat na magaganda sa ating buhay. Basta wag lang tayo sumuko. Basta focus lang po tayo sa ating pag-asa. Amen po. Ang pangatlo na, mabilis lang po to. Ay, may po dito na supporting Bible verse po sa Awit, chapter 33, verse 18 to 20. Basahin po natin. Psalms chapter 33, verse 18 to 20. Sabi po doon ang pangako ng Panginoon sa atin. Psalms 33, verse 18 to 20. Mabagal na verse 18. Awit. 19 to 20. 18, verse 18 to 20. Kulang. Tagalog ako. Mas maintindihan po natin pag sa Tagalog mananamit. Sige. 33 verse 18 to 20. Sabi po dito, ang nagmamahal kay Yahweh at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Amen po ba? 19. Hindi hahayaang sila ay mamatay kahit magtagutom sila'y binubuhay. Verse 20. Tanging si Yahweh lang ang ating pag-asa, tulong na malaki at sanggalang siya. Amen po ba? 'Di ba po? Naranasan po natin ito nung during pandemic. Amen po ba? Hindi pinabayaan ng Panginoon. Hindi niya tayo pinabayaan, hindi pinabayaan ng Panginoon ang ating mga pamilya. Meron at meron pa ring kinakain. Amen? Praise God. Kasi ang nagmamahal sa Panginoon, talagang hindi niya pababayaan. Kaya patuloy po tayong magmahal sa Panginoon. Unang-una po, unahin po natin ang Panginoon.
Kasi talagang aayusin niya ang lahat ng bagay. Amen po. So yun po ang napakahalaga, hindi niya tayo pagkukulangin, hindi niya tayo kung ano yung po yung naranasan ko talaga is yung during pandemic na Lord, magpadala ka ng mga lingkod mo or mga na mag-ano sa mga pamilya ko, ganun. So I thank God kasi hindi po tayo nawalan ng trabaho, di ba po? Nung during pandemic, ang daming nawalan ng trabaho. Ang daming na-terminate, ang daming umalis dahil natakot, dahil ayaw nila na dito sila mamatay dahil sa pandemic. So umuwi yung mga iba, hindi naman nila alam na sa Pilipinas ganun din ang madadatnan nila, mas grabe pa, mas worse pa kasi walang trabaho doon. Amen po ba? So we thank God kasi sa patuloy na tayo nagtitiwala sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng pag-asa sa Kanya na God will do miracle sa ating mga buhay. Amen po. So number 3, bakit po tayo mag-focus sa ating pag-asa? Dahil ang pag-asa ay motivation. Motivation ng pag-asa. Para ipagpatuloy natin ang ating mga ginagawa. Amen po. Motivation po natin ito yung pag-asa. Dahil ito, bakit po kailangan, bakit po nasabi na motivation? Halimbawa po, ito yung ang Panginoon naglagay sa mundo ng mga mayayaman, mga edukado, mga businessman, amen po, mga angat sa buhay, mga matatalino. So ito po rin po bilang isa po tayo noon na nagiging motivation natin na balang araw magiging ganun din ako as a businesswoman, amen po. Amen. Balang araw makakapagpatayo ako rin ng bahay ko, amen po. So nagiging motivation natin ito. Amen po. Kaya ang pag-asa, pag nakatuon tayo sa ating pag-asa, ay magiging motivation natin ito. So magiging, ipagpapatuloy natin yung ating ginagawa. Kung ano yung naumpisahan po natin, di ba po, ang ginagawa natin para makapagpatayo tayo ng bahay, is mag-ipon, di ba po? Tapos, pag business naman is kailangan na magkaroon po tayo ng knowledge about business, kung ano talaga yung passion natin. Hindi lang basta ang isang ko rito, hindi lang tayo basta-basta pumapasok sa isang business if it's not our passion. Kasi yung passion natin, ang passion natin at yung business natin is naka-align sa ating passion, mag-boom ito. Kahit na anong mangyari, aangat ito. Kasi passion natin ito. Ganon din po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit po? Kasi passion po natin. Kaya nga motivation na passion natin na makasama ang Panginoon. Amen po ba? Amen. So, hindi lang bakit nga pa tayo dito na naglilingkod sa Panginoon. Amen po. Para ano po yung pag-asa natin is para makasama po natin ang Panginoon. Amen po ba? Hindi lang yung para yung pagpapala, ang blessing is only a bonus in our life. But is the main reason kung bakit tayo patuloy na naglilingkod at patuloy tayong umaasa sa pag-asa nating kinakapitan ay upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan na makasama natin ang Panginoon sa kalangitan. Amen po. Kaya keep on fighting, keep on believing, keep on trusting. Kahit na anuman ang mga nangyayari sa ating kaliwat kanan na nangyayari sa ating buhay, ay magpatuloy tayo sa ating mga ginagawa. Amen po. Huwag po natin titignan yung mga kasamahan natin, mga umalis or something na napanghihinaan ng loob, yung kagaya kanina. Just keep on, hold on sa pag-asa na ating pinanghahawakan. Yun yung makasama natin ang Panginoon sa langit. Yun po ang pinakamahalagang pag-asa na panghahawahan natin habang nandito tayo sa lupa at na patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Kasi po, pag sumama po tayo, halimbawa po, pag sumama po tayo sa mga kasamahan natin na panghihinaan ng loob,
mga negatibo yung naiisip, at saka parang yung mga nagyayaya sa ating sa labas, doon po yung nangihina yung pananampalataya natin. Amen po ba? But why not na tumingin po tayo sa mga, yung magiging motivation po natin, lalo na po, yung mga naglilingkod na they are on fire sa paglilingkod sa Panginoon, that they have a passion to evangelize the souls, that they have a passion na maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? So, why not na sila po yung gawin nating motivation na tularan po natin. Unang-una na mas higit na tularan natin na gawin nating motivation sa buhay po natin bilang naglilingkod sa Panginoon ay ang Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Di ba po, kahit na anong nangyari sa Kanya, noon siya nang ginagawa niya ang kalooban ng Panginoong Amang nasa langit. Minura siya, dinuraan siya, hinagupit siya, binatry siya, pero patuloy pa rin siya na ginagawa niya ang kalooban ng Panginoon. So, mga kapatid, kaibigan, I know mahirap, pero napakasaya ang maglingkod sa Panginoon. Lalo na pag nakadala ka ng isang kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Alam niyo, yung puso po natin is napakasaya. Yun po yung hindi nababayaran ng salapi na nabibigay ng mundo. Pag nakapagdala tayo ng isang kaluluwa sa paanan ng Panginoon at naalagaan natin ito at na lalo siyang lumago spiritually, napakasaya. Napakasaya sa puso. Yun po. So gawin po natin, wag po tayong mawalan ng pag-asa, mga kapatid. Amen po. So dapat mag-post, kaya nga ano yung pamagat natin? Bakit dapat tayong mag-focus sa ating pag-asa? Dahil ito po yung nagbibigay kasiyahan sa ating puso, dahil ito po yung nagpapalakas sa ating loob, at ito po yung nagiging motivation natin sa buhay. Amen po. So ito po yung napakahalaga na hindi lang po tayo na naglilingkod dahil sumasayaw tayo, kailangan na sumayaw tayo or matuto tayo manalangin. No. Ang pag-asa po natin is yung mga ginagawa po natin dito yung stepping stone para tayo ay lalong lumago spiritually, at saka ang pag-asa natin ay makasama natin ang Panginoon na nasa langit. Yun po. Kaya ang may iwan ko dito na is sabi po sa na mamuhay po tayong may pagtitiwala sa Diyos dahil siya lang ang ating tunay na pag-asa at bukal ng pag-asa. Eh, di ba sabi nga, hanggat may buhay, may pag-asa. Amen po. So, dito po ako magtatapos na po natin, mamuhay tayong may pagtitiwala palagi sa Panginoon. Dahil siya yung Diyos ng Himala, siya yung tunay na nagbibigay pag-asa sa atin. Siya yung nagbibigay lakas sa atin ng loob para magpatuloy sa kalooban ng Panginoon. Amen po. So, yun po, wag po mawalan. Pastor Rajel, huwag kang mawalan ng pag-asa. Andiyan na, on the way na yan. On the way na yan. Just keep on believing and trusting God. God will give you. Ayan. Ano, Pastor Rajel. Ayan. Yun po. So, yun lang po. Congratulatory po. Amen. On the way na yan. In God's will. Meron lang akong sabi nila kasi dadagdagan ko. Kasi may other revelations. Hallelujah. Diba sabi niya hope? Pag-asa. Paano kung nawawala na tayo ng pag-asa? Sabi yung bakit ang mga Kristiyano alam na nila, naranasan na nila ang kabutihan ng Lord. Nagte-testify tayo dito sa harap minsan sa ginawa ng Lord. Pero bakit nanlalamig at pag nanlalamig na sila ay umaalis? Sige nga, sagutin niyo ako. Bakit? Mas malakas yung mas malakas yung kaway. Nawawala natin ng pag-asa. Pag nawala natin ng pag-asa, wala na tayong kapayapaan, wala na tayong kagalakan sa puso. Ano nga ba yung talagang dahilan? Yun nga, pag wala na tayong pag-asa,
pag sa sarili lang natin talaga tayo ay mawawala sa Panginoon. Hindi na, pag wala na tayong pag-asa, hindi natin naisip yung mga pangako ng Diyos. Kasi sabi niya, ang ganda ng kanya ngayong pag-asa, mag-focus tayo sa, kasi true hope is God-centered. Ibig sabihin, pag tayo ay umaasa sa Panginoon lang, kasi wala naman iba tayong pag-asa, pag tayo lang, wala talaga tayong pag-asa. So, when we have that true hope, it is a God-centered. And it is yung nakapokus tayo sa Panginoon. Kaya pag tayo ay, upang tayo ay di mawawala ng pag-asa, kailangan tayo mag-focus din sa Panginoon. Ano ba yung mga ginawa niya sa atin? Isipin natin simula pa, ano ba yung ginawa ng Lord na mga kabutihan? Di ba mas marami? Sabi nga, isipin mo na tayo, ano ba yung, ibalanse mo yung mga pangyayari sa buhay natin. Ano ba yung mas maganda na ginawa ng Lord? Ano yung hindi maganda na nangyari sa atin? Di ba mas marami yung maganda na ginawa? Mula nang tayo ipinanganak, di ba? Tayo ay nabuhay. Kasi kadalasan, minsan yung mga daming namamatay sa loob pa ng tiyan o kaya pagkapanganak, namamatay na. Pero, glory to God, tayo ay nabubuhay. Doon na mag-umpisa ito doon sa ating kapanganakan. Hanggang sa buhay natin ngayon, andito pa rin tayo. So, dapat mag-focus tayo sa pangako, ang pag-asa. Wala tayong ibang pag-asa kundi ang ating Panginoon. Amen. Meron ngayong tinuro ni Rev, minsan, bakit tayo umaalis pa sa Panginoon? Bakit ba yung minsan pag meron tayong problema, hindi naka-attend sa church, ayoko na. Hindi dapat ganon. Ibig sabihin, we are not hindi tayo talaga nananampalataya sa Panginoon, hindi tayo talaga umaasa sa Kanya na siya lang naman dapat tayo may pag-asa. Naalala ko noon, mga baby Christian pa ako, na daming totoo na nawalan ako ng kagalakan kasi yung kinukondem ka ba na pero ang ko naan, ang Diyos lang ang aking pag-asa. Alam mo, Panginoon, ang puso ko, ikaw lang ang pag-asa ko. One day, sabi ko, bubuksan mo, yung parang, yung parang iniisip mo na pag yung alam mo naman sa puso mo kung ano talaga yung ginagawa mo, ito ba ay kalooban ng Lord? Totoo ka ba talaga na naglilingkod sa Diyos? Diba? Alam ng Diyos yan, lahat tayo, ang puso natin, kilalang kilala tayo. Wala tayong maitatago sa Panginoon. Kaya sabi ko noon, di ba, Lord, at ikaw lang ang nakakaalam sa akin. Kaya sa iyo lang ako umaasa, sa iyo lang ako nagtitiwala, may gagawin pa sa buhay ko. Dapat ganun tayo kung nakakaranas tayo, kahit man sa mga tao, nanggaling sa tao, mga persecution, umasa tayo, ang Diyos, He will vindicate. Sabi nga ni Rev, you are vindicated. Nabibindicate tayo, di ba? Yung pag talagang hindi tayo gumagawa ng masama, i-vindicate tayo ng Panginoon. So wala tayong ibang paasahan talaga ang ating Panginoon. Amen. So ang true, sabi dito, true hope is also God-driven. Parang inaano tayo ng driven, yung parang, di ba, pag na-drive, ikaw yung driver. Ang Diyos ang ating driver. Pag tayo umaasa talaga, ay sa Diyos. Ibig sabihin ay nasa Diyos tayo. Ang Diyos ang nag-lead sa akin. Kaya lagi kong sinasabi sa pag yung parang minsan nawawala tayo. Mga bagay-bagay tayong ginagawa na hindi kalooban ng Lord. Halimbawa sa social media. Minsan sabi ko pero nare-realize ko na mali na ito, sobra na ito. So I make parang nag-aano ka talaga na hindi pwede ito, gawin ko ito. Yung kung ano yung kalooban ng Lord. Tulad sa pagbabasa ng Bible, di ba? Minsan ano tayo doon sa social media talaga number 1 na distraction sa ating paglilingkod sa Panginoon o kaya mag-focus. So kailangan magpa-drive tayo sa Panginoon. Siya yung maglilid sa atin. Kasi siya lang naman talaga yung pag-asa na. Halimbawa, example ka lang si A.P. Sol. Noon kasi sabi niya, ang hirap kong mag-memorize. Pero praise God, dahil umasa siya sa Panginoon, nabibigyan siya ng karunungan, so ngayon nakakapag-memorize na siya by chapter. Ito yung mga example lang kung bakit it is a driven, God-driven yung ating pag-asa sa Panginoon. Amen? Because God is the object of hope. And hope only comes when you look to God. Amen. And hope in God give endurance. Kung ano man, pag meron tayong pag-asa, kahit anong maranasan natin, mga pasakit, may mga, halimbawa, may mga masakit na nangyayari sa atin, sa pamilya,
Naranasan ko rin yan sa pamilya, sobra. Pero, sabi ko, bahala ka na. Alam mo, Panginoon, kung anong nakabubuti sa akin. Kaya sa Diyos lang talaga ako umasa. Ano yung maganda sa akin, alam mo yun. Hindi ko na, you know what is best for me habang ako ay, ito ay is not, hindi ko pinagyayabang ang sarili ko, kundi ang kinasabi ko ito upang magkaroon tayo ng encouragement na ang Diyos lamang talaga ang pag-asa na walang mapaparangalan ang pangalan ng ating Panginoon sa mga nalalampasan natin kasi pag tayo lang, wala. Amen. Kaya ako sinasabi ito for encouragement and for the for the glory of God. Kasi everything that we, our testimony, sabi nga sa Revelations 12 verse 11, na our testimony, madedefeat natin ang lahat ng gawa ng kaaway. Amen. Oo, madedestroy daw natin yung testimony natin na ginagawa ng Lord. Kaya ko sinasabi ito, aking mga naranasan. So hope in God gives us endurance to hang in there when you feel like giving up. Diba? Yung sabi nga niya sa kanina, I told you, I commanded you, do not, be strong and be courageous. Diba sabi niya ng Panginoon? Kasi andyan lang siya. So, huwag tayong mawala. Umasa talaga tayo sa ating Panginoon. Kaya yung mga sinasabi yung nag-ano si Rev that time about bakit pa umaalis. Kasi minsan nahihila tayo sa labas o kaya minsan hindi tayo masaya sa church kasi minsan hindi tayo napupukusan. Minsan parang naghahanap tayo na lagi tayong anong tawag doon? Yung gusto natin na mapansin tayo, lagi tayong mapapansin, nabigyan, di ba? Kulang sa pansin. Ano ba yun? Kulang sa atensyon minsan. Kaya siguro nagpapapansin, pero dapat tayo ang magpansin sa mga bago. Kung may nalulungkot tayo ang lalapit, o anong problema no? Kaya wag kayo paglalapitan ko kayo, pag nakikita ko talaga na, anong nangyayari? Diba? Dapat ganon, hindi yung tayo ang magsisik ng atensyon. Ang gusto natin, lagi natin, maparangalan, man tawag doon? Yung, yung gusto natin na laging, maganda ang tingin ng tao sa atin. Diba? Yung hindi, what is a man that I please for, diba? I'd rather please God. Amen. So, yun po, hope in God gives encouragement to lift you when you are down and out. So, ang ganda ng topic natin ngayon, kaya I hope na wala nang umaalis kahit na pag nawala na tayo ng peace, pag nawala na tayong joy, umasa tayo sa Panginoon. Lord, ibalik mo ang joy ng aking paglilingkod. Ikaw lang, Panginoon. Wala nang iba. Ibalik mo ang kapayapaan kung ako nawawala ng kapayapaan. Pag tayo ay halimbawa sasabihin natin, pag minsan mayroon mga nakasakit sa atin, sabihin natin sa Lord, alisin. Alisin ang lahat ng sakit at saka kailangan magkaroon tayo ng forgiveness. Alisin mo ang puso ko, bigyan mo ako ng hindi yung puso ko na matigas. Kasi minsan, pag matigas, hindi makapagpatawad. Pag matigas ang puso, hindi nakakalimot sa nakaraan. Lahat naman talaga, nakaraan, maraming masakit sa nakaraan. Paano dala-dala natin ang lahat ng sakit ng yun? Di ba mamatay na lang tayo ng sakit-sakit? Yung puro na lang hapde ang naranasan natin. Why not be positive? Sabi nga, shake off, di ba? Shake off natin ang lahat ng mga dala-dala natin and umasa sa ating Panginoon, maglingkod, magtiwala na mayroon siyang gagawin sa atin. Amen! Praise the Lord! To God be the glory. Hallelujah! Tutong ka din sa living hope. Sabi kasi ni Rev, ako daw yung Praise the Lord! Pwede tayong tumayong lahat? Hallelujah! Ulitin ko lang, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. So, lagi tayong humingi sa Panginoon, umasa sa Panginoon na pupunuin niya tayo lagi ng kagalakan at kapayapaan at laging magtitiwala sa ating Panginoon. Amen. Yun ang kanyang message. Andyan na siya. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat.
Maraming salamat, Panginoon, sa tayo ay aawit muna. Living Hope. How great the chasm. Di ba sabi nga, Living Hope. Wala na tayong inaasahan. Hallelujah. You the one who sets me free. Di ba? Yes, Lord. Ibinigay niya yung buhay niya sa atin Amen. upang tayo ay may pag-asa. Kasi pag hindi binigay ng ating Panginoon ang kanyang buhay, wala tayong pag-asang mabuhay sa eternity. Di ba sabi kanya sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. So sa Kanya tayo umasa, binigay niya ang Kanyang buhay sa atin upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hope Living hope. in the Lord. Amen. Amen. Kahit napakalayo, sabi niya, kahit malayo, doon sa Psalms 103, sinabi niya doon na hindi niya tinitingnan ang ating mga kasalanan. Di ba? As, ano ba yun? Naka-block yung ano. Doon sa verse ano yan mga verse ano. For as the heaven is high above the earth, so great is His mercy towards them that fear Him. As far as the east is from the west, so far hath He removed our transgressions from us. Ibig sabihin, kahit napakalayo ng narating natin sa ating kasalanan, ang Diyos ay laging nagpapatawad. Inaalis daw niya ang ating transgression. Amen. So wala tayong ibang pag-asa kundi ang ating Panginoon. Hallelujah. How great the chasm that lay between us, how wide a mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven.
amang nasa langit, ikaw ang pag-asa namin upang magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. At maraming salamat, Panginoon, sa mga anak mo na nandirito. Maraming salamat sa buhay ni Pastor Arlene na ginamit mo upang maghayag na iyong mga salita. Thank you for the word that we heard today. At turuan mo kami, Panginoon, na ilagay namin sa aming puso't isipan kung ano ang aming napag-aralan, aming narinig sa araw na ito. Let us be the doer of your word, not only a hearer. And to God be the glory in Jesus' name. Amen.